Magandang araw po sa inyo lahat at welcome po sa aking channel. Mainit-init pa po to, no? Ang title po nito, US at Pilipinas magsasanay hanggang sa dulo ng 200 nautical miles EEZ ng Pilipinas. Mula po to sa GMA Integrated News. Bago po natin simulan to, huwag niyo po sana kanilimutan na mag-subscribe po sa aking channel para po ma-update kayo kapag po naglalabas po tayong itong video. Simulan na po natin to. Let's do this. Sa darating na Balikatan 2024 exercise, nakatakdang magsanay ang mga barkong pandigma ng Amerika at Pilipinas hanggang sa dulo ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Yan ay kahit inaangkin din ng China ang bahagi nito at pinamumugaran pa ng Chinese Coast Guard, mga Chinese warship at Chinese fishing militia. Isipin nyo nung kapal-kapal na mukha ng China talaga, no? Pati yan inaangkin sa atin yan. Teritoryo po natin yan, no? Dito po talaga na magkakaalaman na po dito. Pag binomba pa rin po talaga ng China ang balikatan exercise na to ng US at ng Pilipinas ay talagang ano na po sila, naghahamon na po talaga sila, no? Pero po, tandaan niyo po, no, ito po kasasabi lang po, no, nasa teritoryo po natin to, no, wala po silang karapatan dito, kaya po dito po magdadaos ng balikatan exercise. Lalabas tayo sa 12 nautical miles of our territorial waters. Our defense concepts have to go beyond 12 nautical miles in order for us to protect our national interests within our territory, within our territorial waters, and also within the exclusive economic zone. Within our territorial waters and also within our exclusive economic zone, di ba? Nasa EEZ natin yun, ha? Isipin nyo, pag gumawa pa rin ng moves dyan ng China, magkakaalaman na talaga at kaya kailangan po natin maghanda po lahat dito po sa mangyayaring balikatan na to. Talaga pong ano to, dito na po magsisimula po talaga yan, no? Kung talaga pong hindi po ano, paninindak lang ano ng China, kasi po alam na muna po natin yan na ano po yan, ampaw po ang China. Kasi po unang isipin niyo po, no, ang Taiwan po, matagal na po yan, no? Talaga pong pinapalayas po yung mga barko ng China doon pag pumapasok po doon sa teritoryo ng China ay ng Taiwan. Pero po hindi pa rin po nila ginagera ang Taiwan. Isipin niyo po, napakaliit po ng Taiwan, no, kumpara po sa atin na bansa. Malaki pa po ang Luzon natin, no? Paulit-ulit ko pong sinasabi na talaga pong ampaw po ang China kasi po kung talaga pong meron po silang talaga, kung matatapang po talaga sila, talaga pong dapat po ginera na po nila ang Taiwan, pero po hindi po nila kaya. Pero hindi ba pag-uugatan ng dagdag tensyon ang balikatan exercises sa dagat na inaangkin ng China? Well, that's their problem. That's not our problem. Tama, ang galing nun, no? Lakpakan natin yan. Problema po nila yan, no? Hindi po natin problema yan kasi po tayo po ay nasa teritoryo po natin. Gagawin po ang balikatan na exercise na sa ating teritoryo. Kung talaga pong ano po talaga sila, didiretso pa rin po nila yung panghara sa atin. Problema na nila yan. Pero pag ginawa po nila yan, una-una po kasama po natin ng US, hindi po natin alam kung anong mangyayari dyan sa balikatan exercise na yan. Alamang po yan na po pagsisimulan po talaga ng kaguluhan dyan. Kung talaga pong hindi po ampaw ang China. Pero sa tingin ko po, wag po kayo maniniwala sa paninindak ng China kasi po hindi po totoo yan, ampaw po ang China. The root cause of this tension is actually the presence of the Chinese forces, naval, coast guard, and maritime militia in our exclusive economic Tama. zone. If they will only stay in their own exclusive economic zone, there won't be any tension. Tama, sila kasi yung punta ng punta sa teritoryo natin, di ba? Isipin nyo na lang, ganito na lang, di ba? Isipin nyo, kung tayo ay mas malakas sa kanila, di ba? Ang Pilipinas, mas malaki ang Pilipinas o mas malakas tayo, di ba? Sila yung dumadayo sa atin. Anong mangyayari, di ba? Magiging baliktad din yon. Tayo kasi ay napakalit po nating bansa at hindi po tayo nagpo-provoke po ng kahit ano para magkaroon po ng gera. Ginagawa lang po natin yon para po mag-resupply po doon sa BRP Sierra Madre para po mas-supplyan po ng mga pagkain po o goods ang mga ano natin doon, mga kasundaluhan natin doon sa nagpabantay po sa outpost po doon po sa BRP Sierra Madre. Yun lang naman po ang ginagawa natin, no? Pero po talagang ayaw tayo tigilan ng China kasi nga po dahil nga raw po doon sa gentleman's agreement na talaga pong kailangan po maimbestigahan po talaga yon para po malinaw po kung sino po talaga ang nagsasabi ng totoo. Kasi po paulit-ulit ko na rin pong sinasabi. Kasi po, kaya rin po siguro tayo ayaw tigilan ng China na tayo po ay binubomba ng water cannon. Kasi po naninindigan po talaga siguro sila na lumalabag po tayo dyan sa gentleman's agreement na yan. Dahil ang akala po nila ay ano yon, effective ba rin yon kung totoo po
na talaga pong meron pong gentleman's agreement si President Duterte at si Xi Jinping noon. Di ba po? Kaso nga po, laway-laway lang po yun. Hindi po yun tatanggapin ng ating present na pamahalaan sa pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po, ito po talaga, problema po ito ng China, hindi po natin problema yan kung talaga po magsisimula pa rin sila ng gulo. The exercise will be conducted in our EEZ. It will not cause tension. Yes. Sabi ng Chinese Foreign Ministry, matagal na raw kinakaladkad ng Pilipinas ang mga bansa sa labas ng rehiyon para back-upan ang pang-uudyok ng Pilipinas nang hindi isinasaalang-alang ang umano'y konsensus ng mga bansa sa Southeast Asia. Talaga ba? Pero ilang bansa sa Southeast Asia ang kabilang sa 13 bansang magpapadala ng observer sa Balikatan exercises. Ayun na nga, di ba? Suportado po ang Balikatan 2024 natin. Isipin nyo, di ba? Etong mga bansa na yan, nakasuporta, di ba? Magdadala ng observers. Di ba? Kaya hindi po, mukhang hindi po mangyayari talaga na, nabombahin po yan ng China, ng water cannon nila. Kasi po, marami po mag-observe. Makikita po sila di ba? Magkakaroon po ng ebidensya. Siyempre po, may mga dalang camera po yung mga yan. Malalaman po talaga, pag nagsimula po ang China, malalaman po talaga ng buong mundo na sila ang nagpo-provoke ng gera. Sila po ang nanggugulo. Kasi po, di ba po, pag naglalabas po sila ng video, lalo na sa bansa nila, sila po yung nag-i-edit. Di ba po? Hindi po tayo. Di ba? Ini-edit po nila na hindi daw pinatatamaan talaga yung ating, Onansha May, di ba? Pero kitang-kita naman ng buong mundo na dalawang barko pa ang tumatarget sa Onansha May. At nasira nga po ang ating Onansha May. At nasugatan po ang 3 nating Navy doon. Kaya po, dito po talaga, wala po silang lusot kasi po marami pong observer na magjo-join po dito sa Balikatan 2024. Thailand, Singapore, Vietnam, Indonesia, Brunei, Malaysia at marami pang iba siguro. Tuloy natin to. Kabilang ang Thailand, Singapore, Vietnam, Indonesia, Brunei at Malaysia. Hiwalay pa sa Balikatan ang anti-submarine exercises ng Pilipinas, Australia, Japan at Amerika sa South China Sea sa dagat malapit sa Palawan sa April 7 na iniulat ng Reuters. Grabe, dire-diretso po, iba-ibang bansa na po. 'Di ba? Meron pong joint military exercise po kasama po ang Pilipinas. Ibig sabihin lang po noon na talaga pong nakasuporta po silang lahat ng mga bansa na yan sa atin. At ang talaga pong villain po dito, na masasabi po natin villain po dito sa istorya na to ay ang China. Kasi po, hindi po susuportahan ng mga bansa na yan ang bansa po natin kung tayo po ang nagpo-provoke o nagsisimula ng gulo. Diretso ba natin to? Pero hindi pa ito opisyal na kinukumpirma ng AFP. Kaugnay naman ang muling pag-ungkat ng China sa umano'y pangako daw ng Pilipinas na tanggalin ang BRP Sierra Madre. Iginit ni National Security Advisor Eduardo Año na walang dokumento na magpapatunay ng gentleman's agreement. Ayon sa kanyang dating presidential spokesperson, pinasok yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. The Chinese are always talking about they cannot show anything meron talaga, even documents or even identify somebody who said that. Para sa GMA Integrated News, Shilo Gaston nakatutok, 24 oras. Nakakatuwa lang po na lahat po halos ng bansa ay nakasuporta po sa atin, sa ating mahal na bansang Pilipinas. Manindigan po tayo kasi po pinaglalaban po natin ang ating teritoryo. At alam nyo na po, sa mga pro-China po, wag na po natin suportahan yung mga yan. Mahalin po natin ang ating bansang Pilipinas kasi po tayo po ay Pilipino. Kahit po anong mangyari, dapat po ipaglaban po natin ang sariling atin. Paglaban po natin ang ating bandila. Huwag po nating hahalikan ng puwet ng kalaban. Tayo po ay Pilipino. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.